Dito pa rin po tayo sa Hong Kong Disneyland. Medyo lumayo po tayo ron sa lugar na maraming mga tao. Marami yata tayong kaagaw dun sa kaagaw dun sa signal, kaya medyo ikot-ikot lang. Pero ngayon po ay eto po, balik po tayo rito sa ating broadcast. Pasensya na po kayo kung medyo hindi tayo natuloy-tuloy kanina dahil ang sama na signal po dun. Nasa Hong Kong Disneyland pa rin po tayo. Dito po tayo sa bandang jungle, no? Iba-ibang area rito eh. Nasa jungle po tayo. Ngayon po, talakayin ayon po dito sa mga dilawan kakamping at kung sino-sino pa. Sinisiraan po nila. Alam na po natin yung paninira nila at panawagan nila na mag-resign. No? Mainipin po itong mga tao na nagpaparesign kay BP Sara dahil inakusahan po nila na hindi po magre-resign si BP Sara. Meron silang take sa lahat no? Napakahuhusay ng mga bukod sa sila'y naiinip na sila sa pagre-resign ni BP Sara. Kung hindi man po mag-resign si BP Sara, meron pa rin po silang katwiran, no? Ang sinasabi po nila ngayon, oportunista daw po si BP Sara Duterte dahil po dito sa kanyang hindi pagre-resign. Ang tanong naman namin, bakit naman po siya magre-resign? Okay. Di po ba? Sino po kayo? Para po kayo pagbigyan. Tapos tatalakayin din po natin, nagsalita na po, pinakamaganda po sa sinabing tungkol po dito sa kala kay Eric. Kasi hindi ako hindi po ko maipagtanggol sila kay Eric maliban na lang sa hindi nalalabag yung kanilang karapatan bilang mga journalist. No? Pero maganda po itong sinabi ni Attorney Panelo. Iba talaga pag mga matatalinong tao. No? Ang sabi po ni Attorney Panelo, si Ka Eric, hindi naman po siya yung SMNI, di ba? Bakit po parurusahan yung ipagpalagay ng may nagawang kasalanan si Ka Eric at si Dr. Badoy? Bakit po pag-iinitan yung SMNI? Yan po mag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, at mayroon pa pong on location shooting dito po sa Disneyland. Live po tayo live po tayo. Okay, pag-usapan po natin yan, no? Basahin po natin ito. Ito pong mga no related information. Asan na? Yung kodigo ko po ay medyo nawawala. Teka lang, baka hindi ako okay. Saglit lang po Nilagay ko na nga rito yung kodigo ko para hindi na mawala. Pero nawala pa rin. No related information. Why? Okay, ito po. Ito po, nakakatawa po tong si Piloso Potasio. Inulit ko na lang po mula sa simula. Yung kung nakikinig kayo kanina, ulit na po to, hindi po to replay. Pero naka-live po tayo. Meron ditong programa si BP Sara Duterte. Naririnig niyo po ba ako bukod po dun sa may tumatambol? Okay. Meron pong programa si BP Sara Duterte bilang Vice President. Hindi po kasi nila maintindihan no? Si BP Sara Duterte po, hindi lang po siya DepEd Secretary. Siya rin po ay Vice President. Kaya niyo pong gampanan, no? 3 po. Okay. Kaya din pong gampanan ni BP Sara yung pagiging Vice President, kasabay po ng kanyang pagiging NTF-ELCAC Vice Chairman at saka po DepEd Secretary. Ang tawag po dyan, multitasking. Pero dahil hindi po maunawaan niya ng mga kakamping, dahil yung kanilang nanay-nanayan na si Lenny ay walang kakayahan, no? Hindi po niya maisip kung paano pong kayang pagsabay-sabayin yung mga proyekto ng 3 ahensya, no?
So hindi niya po talaga maunawaan at hindi po nila maunawaan. Ito po, binabanatan po si Sara Duterte bilang DepEd Secretary sa kanyang tungkulin bilang Vice President. Ayan no, ang binanatan po nila, nagtatrabaho po si VP Sara Duterte bilang Vice President. Meron po siyang programang Magnegosyo Taday. Ito po, pinopromote at sinusuportahan po ni VP Sara Duterte yung mga maliliit na negosyante. Nagbibigay po sila ng ayuda sa mga maliliit na negosyante, no? Tapos, ampun na po nila diyan, hindi po nila pinupuna na hindi po nila pinupuna na bakit hindi mo tinutulungan yung maliliit na negosyante? Hindi po eh. Tumutulong po si VP Sara sa maliliit na negosyante. Ang pinupuna nila, ito po ang sinabi nitong tinatawag nating Piloso Potasio. Piloso po talaga eh. Tapos sa kayo na magiging maayos ang sektor ng edukasyon, nyeta. Punyeta raw. No, kaya daw hindi maayos ni VP Sara yung edukasyon kasi po siya raw po ay may mga tungkulin pang iba. Kita niyo po kung gaano kapurol tong mga kritiko ni VP Sara Duterte, no? Nasa ano po ako nasa parte po ako ng forest dito po sa Hong Kong Disneyland. Nasa Hong Kong Disneyland po ako. Wala lang po ako roon kasi napun ako. Ang daming tao, nag-aagawan yata kami sa signal. Dito, kung kailan ako nasa forest, malakas po ang signal. Okay, ito naman po ang sinabi ni Kit Tatad. Alam niyo po si Kit Tatad. Hindi po siya kritiko po to. Si Kit Tatad po ay kritiko ng dating administrasyon ni Duterte. Pero tignan niyo po yung sinabi niya, no? Even if the network were guilty of falsifying the news, pinagtatanggol niya po yung SMNI. It would be an excessive exercise of power and entirely vengeful to threaten the network with the possible revocation of its franchise on the basis of a single offense or mistake. No? He, Ka-Eric, was within his constitutional right to refuse to divulge his source, and any congressman worth his salt had the duty to respect it. As it turned out, some congressmen were apparently not aware of this constitutional right. My unsolicited advice to the parties concerned is to use this incident as an opportunity to build a stronger, productive relationship. Okay. So, ibig sabihin, no? Dalawa po yung pinupunto rito ni Kit Tatad. Dati pong senador to. At kung hindi ako nagkakamali, dati po tong press secretary ng panahon ni Marcos. Basta secretary to eh. Alam ko press secretary to, no? Kaya alam niya po yung sinasabi niya. Una, yung kay Ka-Eric, meron daw siyang constitutional right na wag pong i-divulge yung kanyang source. O, sumasang-ayon po siya kay Ka-Eric. Yung nagpakulong po kay Ka-Eric, wala pong karapatan, sabi niya. Kasi merong constitutional right si Ka-Eric na mag-divulge, na wag sabihin kung sino yung kanyang source. O, so mali daw po dun yung Congress. Anyway, makakarating naman yan sa Supreme Court at malalaman po natin kung saan nagkamali itong mga congressman. Ikalawa, dahil lang po ba sa isang pagkakamali ng isang tao, no? Ite-threaten nyo yung buong network, yung SMNI, na tatanggalan nyo ng prangkisa dahil lamang po sa isang anchor? O, may sense po eh. Matalinong tao po to eh. Ewan ko po natin kung bakit ganyan yung mga congressman, no? Okay, punta po tayo sa iba. Ito po, tungkol po kay VP Sara, si Kendray. Ito po yung mga nagsulputan ngayon na tagapagtanggol ni Martin at saka ni Pangulong Marcos. Sabi ni Kendray, hint of VP Inday resigning from cabinet, none. Meron daw po bang pahiwatig na magre-resign si VP Sara Duterte? Wala po, sabi niya. Even the DDS are not urging her to resign. Why? Maski daw yung mga DDS, hindi ayaw mag-resign si Sara Duterte. Bakit? Yan daw ang tanong niya.
Alam kasi nila na si Inday Sara ay mas malaki po yung mawawala kung siya ay makikipaghiwalay kay BBM. The plan, ito raw po ang plano ni BP Sara. Alam na alam niya yung plano ni BP Sara eh. Make their DDS candidates win in 2025 and attempt to grab the Senate or the HOR. Opportunista. Okay. Unity means supporting each other, not moving behind one's back. Okay. Isa-isahin po natin ha. Sabi niya, si BP Sara daw ay opportunista kasi ayaw niya mag-resign. Tanong ko lang, bakit po kinakailangan niya mag-resign? No? Bakit po kinakailangan niya mag-resign sa pagiging DepEd? Una, binoto po yan ng tao. Pinapaalala ko lang po sa inyo, no? Kasi natawag pa kaming mga nakapag-unit team ng tapat. Totoo ha, marami pong mga DDS ang bumanat sa akin noon. Bakit? Kasi bakit ako nag-Marcos? Real talk ko po sa inyo. Maraming mga Duterte supporter lang naman, di naman. Maraming Duterte supporter yung nagagalit sa akin, bakit daw sila nag-isko sila, bakit ako nag-Marcos. Hindi ko na dapat problemahin 'yon. Pero totoo po 'yun. Marami pong nagagalit sa akin dahil sa ako ay hindi nila ako nakasama na suportahan si Isko. Unit team ako eh. Nakipag-unit team po kami, no? Napakasakit naman na hindi nyo na nga may pagtanggol. Hindi nyo na nga maipagtanggol si Sara Duterte, no? Dito po hindi nyo na mapagtanggol sa mga bumabanat sa kanya. Sasabihan nyo pang oportunista. Grabe naman, no? Talagang talamak na kayo na chakit na, no? Kumbaga wala kami narinig na pagtatanggol na ginagawa nyo habang binabalahura ng mga kakampi ninyo sa Kongreso si Sara Duterte, tapos sasabihan nyo pang oportunista dahil ayaw mag-resign. Alam niyo po ba ibig sabihin ng oportunista? Ha? Paliwanag lang po natin kung ano yung ibig sabihin ng oportunista. Baka kayo naguguluhan sa salitang oportunista eh. Ang ibig sabihin po ng oportunista, no? Yung ginagrab mo yung pagkakataon para magkaroon ka ng kapangyarihan, mag-grab ka ng power, yan bang ginawa ni Sara Duterte? Mag-real talk po tayo. No? Ito lang masasabi ko sa inyo, yung nagsasabing oportunista pa, si Sara Duterte, ang kakapal ng mukha ninyo, mga poki ng ina nyo. Yan lang po masasabi ko. Minsan lang po ako magmura. At hindi na po maulit. Bakit po? Baka nakakalimutan po ninyo. Before 2022 election, lahat, as in lahat ng survey, as in lahat, walang, kahit na anong survey yan, kahit ginawa yan ng mga dilawan, kakampik, ng mga NPA, sino man mag-survey, lahat po yan, simple lang po sinasabi, number 1 si Sara Duterte. Number 1, no? Before yung 2022 election. Ano pa po ang katangian ni Sara Duterte? Anak siya ng presidente. Yung tatay niya, hindi lang po simpleng presidente, pinakapopular na presidente. Lahat ng machinery ng gobyerno pwedeng ipansuporta sa kanya. No? Tumakbo lang siya. Dito ko sakit na sakit eh. No? Ayaw tumakbo ni Sara Duterte. Bata pa mga anak niya, ayaw niyang tumakbo muna. Nag-file siya for mayor, pero kaming naniniwala sa kanya, hindi kami pumapayag, run Sara run pa rin. Run Sara run. Huwag, nag-iiyakan, run Sara run. Yung mga Marcos, tandaan nyo mga Marcos, yung mga yung mga supporter ninyo, hindi po pwedeng baliktarin tong sitwasyon na to. Yung mga Marcos,
nanliligaw, pumupunta sa Davao, nililigawan nila si Sara Duterte para maging Vice President ni BBM. Huwag tayong magbulahan, no? Kayo ang nanligaw kay Sara Duterte, hindi the other way around. Alam nyo, kaya nabuo ang unit team, magtapatan na po tayo. Pinuntahan nyo si Sara Duterte sa Davao, niligawan, kasama lagi si Amy Marcos. Kaya siya magpapatunay niyan eh. Ngayon, kung babalik ta rin din ni Amy Marcos, ang lahat ng sitwasyon, wala na kaming magagawa. Nasa pangalan nyo na siguro yan. Kasi ako, naniniwala pa rin ako kay Amy. Hindi pa rin siya bumabaliktad eh. Kasi sobra na, no? Tatawagin pa ng mga supporter ninyo na oportunista pa si Sara Duterte. Lahat as in lahat ng chance. Pwede po siyang manalong presidente ng Pilipinas. Pwede po siyang manalo na presidente ng Pilipinas. Lahat ng power ng presidente nasa tatay niya, no? Lahat po ng kasi ang sakit na marinig na oportunista pa si Sara Duterte. Bakit daw oportunista? Kasi ayaw daw mag-resign. Ang kakapal ng mukha ninyo. No, yan lang masabi ko. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Tapos yung makuha, naligawan si Sara Duterte at nagpumayag sa inyong Vice President, sasabihin nyo ngayon, sa tingin nyo ba maniniwala kami? No? Sa tingin nyo po ba kami maniniwala na gustong-gusto ni Duterte na magpailalim sa inyo at wala kayong kondisyon? Ibig sabihin, wala kayong pinagkasunduan na itutuloy nyo yung mga proyekto ni Tatay Digong, hindi nyo papapasukin yung ICC. Sa tingin ninyo, ganun katanga si Sara Duterte, napapayag siyang Vice President ni Bongbong Marcos. Kung wala silang kasunduan na hindi papapasukin ng ICC at hindi itutuloy yung NTF ELCAC. Kaya po nagre-react si Sara Duterte ng gano'n na lang. Ipinapaalala po ni Sara Duterte, teka muna, ka-uniteam nyo ko. Hindi naman po si Sara Duterte tumakbong independent eh. Uniteam po yan eh. No? Sa totoo lang po yung may mga hiya. Alam niyo po ba yung mga taong may hiya? Pag ikaw nakipag-uniteam ka, automatic yan eh. Presidente ako ngayon, Vice President ka, sinuportahan mo ko sa aking presidency, sa mga taong matitino, susuportahan kita pag tumakbo ka na sa presidency mo. Diba? Puta sa inyo, suportahan mo ko, pag nanalo ko, tatablahin na kita. Yun yung gusto nyo? Yun yung gusto nyong gawin ni PBBM eh. Tapos maririnig pa, puta, suportahan mo ko dahil malakas ka. Tatay mo, presidente ngayon, suportahan mo lang ako. Pag nanalo tayo sa unit team, tatawagin ka namin oportunista pag hindi ka nag-resign. Ang sakit. Di ba? Tatawagin siyang oportunista pag hindi nag-resign. Makakapal ang mukha ninyo. Yung mga supporter na nagsasabi na oportunista si Sara Duterte o nananaksak siya sa likod o si Sara Duterte ay ganun-ganun, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Totoo po yan. Ngayon, minsan lang ako magsabi ng ganito. Napapamura nga ako sa galit eh. Anyways, nasa happiest place ako, hindi ako ganong magalit ng gusto kasi ang saya po dito eh. Nakita niyo po lahat ng tao nakangiti, nagbabatian kahit hindi magkakakilala. Ako lang galit ngayon eh. Ako lang po nakakagigil ngayon, gigil ngayon. Okay. Eto po.
May krisis sa edukasyon. Talagang kala mo, ang tindi-tindi. Akala mo kung i-portray nila ang DepEd ngayon, parang napaka-worse. Magtanong po kayo sa mga teacher, pwede po ba? Tanungin niyo po yung mga teacher kung talaga ba nagiging worse ang edukasyon ngayon. Kung talaga po bang walang ginagawa si VP Sara Duterte para maiangat yung ating kalidad ng edukasyon. Tanungin ko po kayo, totoo ba yun? Panahon ba ni Pinoy? Kasi ang sinasabi nila, buhat ng umupo si Tatay Digong, pabagsak na edukasyon, tinuloy pa ng kanyang anak. Ang tanong ko po sa inyo, pinakatanong ko po sa inyo, nung panahon ba ni Pinoy, ang taas ng edukasyon natin? Ha? Nung panahon ba ni Pinoy, puta, naroon tayo, top po ba tayo sa buong mundo? I-real talk po natin sarili nyo. Nung panahon po ba ni Pinoy, ni Gloria, ni Erap, ni ni Cory, ni Noynoy, si FBR, nung panahon po ba nila napakataas po sobra ng ating education? Talaga? Bumagsak lang nung panahon ni Tatay Digong tsaka ni Sara Duterte. Matagal na pong pinagtatawanan yung mga graduates natin. Ngayon lang nga po binabangon. Yan pong PISA, matagal na pong may PISA. Ano po yung PISA? Test po yun eh. Pinagtetest po yung mga 15 years old. Sinusukat po doon yung kalidad ng edukasyon ng isang bansa. Pagtetesin lahat ng mga 15 years old sa buong mga estudyante ng mga buong, no? Ngayon lang po ginawa yung panahon ni Tatay Digong. Bakit po ngayon nila ginawa? Bakit po gustong makita nung panahon ni Tatay Digong? Paliwanag ni Briones. Kasi gusto nating makita talaga yung kalidad ng edukasyon natin kumpara sa ibang bansa. Yung PISA po ganun eh, kinukumpara tayo sa ibang bansa. At na-realize natin na bagsak na edukasyon natin. Kailan lang natin na-realize? Nung nag-test lang po tayo sa PISA. Kaya po nagtitest sa PISA para po matugunan kung saan po tayo mahina. Ngayon lang po natin nalalaman na mahina pala tayo sa math, science, kulelat pala tayo. Kaya gagawa po ng paraan, reading comprehension. Kaya po may mga project si Sara Duterte. 'Di ba? Magbabasa yung mga bata. Kasi mahina tayo sa reading comprehension eh. Alam niyo po yun, yung tinutugunan, kung sino pa po yung tumutugon sa mga problema, yung mga inutil na presidente na hindi po pinagtuunan yung edukasyon, siyempre hindi po nila sinusukat kung gaano kababas tayo. 'Di ba? Paano natin malalaman na bulok na pala edukasyon? Ngayon po nalaman na natin, mababa po tayo sa science, math, at sa reading comprehension. Alam na natin yung tutugunan natin. Ganun lang po yun, no? Huwag nyo pong baliktarin ang mundo. Yung mag-ama pong president, yung mag-ama pong Duterte, tumutugon po sila sa problema eh. Kayo naman, hindi naman nakatugon yung mga naunang presidente, pero dahil hindi nila nakikita problema, walang nire-report na problema natin ang edukasyon nun. Okay. Ito po ang pinakamagandang pahayag tungkol po dito sa Kala Eric. Sabi ni Attorney Salvador Panelo, anong kinalaman ng network sa mga salita ng mga angkor? Kung lumabag sila Ka Eric at Badoy. Ito rin po, actually, ito po yung aking nararamdaman. No? Kung lumabag sila Ka Eric at Badoy, i-demanda po ninyo. Bakit naman gusto nyo pang suspendihin ng SMNI? Okay. Talagang ako, I'm reacting. I'm sorry to say. Kaibigan natin yung naghain ng resolusyon. Maling-mali. Lalong-lalo pa yung resolusyon na pinapaimbestiga ang SMNI. Na pending investigation, it should cease operation. Sus Mariosep,
Eh ang gusto mong sabihin, kung ang investigasyon ninyo ay matapos, hanggang matapos ang mundo, hindi na makaka-operate ang SMNI, that again is a grave abuse of discretion. That is an attack of the freedom of the press. You are muscling this network from doing its duty to the people. Sa totoo lang po, no? Tama po yan eh. Kayo po sa Kongreso, masyado po abuse of discretion, no? At mapapaharap naman yan nila sa Kongreso yan. Biruin niyo, palagay na natin ha, palagay na natin kasi hindi naman natin alam yung sitwasyon. Palagay na natin na nagsinungaling si Ka Eric, nagsinungaling si Badoy. Bakit po idadamay niyo yung SMNI? Kasi sa SMNI, nagsasalita si Pangulong Duterte. Bakit ka ba nag-spam? Huwag po mag-spam, kapatid. Kahit maganda yung sinasabi mo, bigyan mo ng pagkakataon yung iba na mag-comment. Kundi tatanggalin ka namin. Okay. Yan po, ako nasa supposedly happiest place ako ngayon. Pero dahil dyan, mamaya po ikot ko kayo kahit paano makita lang natin yung kahit yung main street lang tsaka yung palasyo. Pero kahit paano po